Bawat babae ay pinangarap na yayain sila ng kanilang boyfriend na magpakasal. Ang tanong, sapat na ba na mahal mo ang isang lalaki para tanggapin mo ang inaalok niyang kasal? Paano kapag may natuklasan ka ng kanyang mga ugali na hindi mo gusto? Tatanggapin mo pa ba ang kanyang inaalok na kasal? Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Ano kaya itong natuklasan na ugali ni letter sender sa kanyang boyfriend na nagdadalawang isip tuloy siya kung tatanggapin niya yung kasal na inaalok ng lalaki? Alamin natin. Pasok! I have a boyfriend. 5 months pa lang kami. I can say na compatible kami sa maraming bagay. Same kami ng goals sa buhay. My weaknesses are his strengths, while strengths ko naman ang mga weaknesses niya. Kaya nagtutulungan kami sa madaming bagay. Pinaka nagustuhan ko sa kanya is mapagmahal siya sa kanyang pamilya. By the way, before I met him, I have my own house, savings account, and stable job with God's help. Hindi po ako maluho. Most of my expenses ay napupunta sa bills, food, maintenance for my parents, and travel paminsan-minsan. I'm a sole provider of my senior parents, so kasama ko sila sa bahay. Si BF naman may work, pero walang ipon kasi medyo maluho siya. Habi niya mag-motor rides at mag-alaga ng ibon. Sumasali din siya sa mga club. And walang problema sa akin yun kasi pera naman niya ang ginagastos niya doon. At may kanya-kanya naman tayong hobbies, di ba? Bisyo niya uminom ng alak at sabong ng manok. Pero sabi niya, tinigil niya na daw ang pagsasabong at occasionally na lang siya umiinom. My problem is, di ako sure if good provider siya. Simula nung niligawan niya ako, twice pa lang siya nang libre ng food pag lumalabas kami. First was nung nanligaw pa lang siya. Then yung second, nung nag-request na ako sa kanya. In other words, wala siyang kusang gumastos. Ang lagi yung sinasabi sa akin na hirap siya sa pera. I know myself, independent woman ako, pero gusto ko sana yung partner ko is may provider mindset para sa magiging pamilya namin later on. Nagpo-provide siya sa pamilya niya, like sa mom niya, pero pagdating sa akin, wala siyang kusang gumastos unless magparinig ako at minsan kahit nagparinig ako, sabihin niya wala siyang pera. Nawala na din ako ng ganang lumabas kasama siya kasi ako lang ang gumagastos. Kaya madalas din dito na lang kami sa bahay nagbabanding at ako ang gumagastos ng food namin. Then, nagbabalak na siya magpakasal kami next year. Mahal ko siya, pero natatakot ako na baka ako ang bumuhay sa magiging pamilya namin. Kinausap ko na din siya na sana matuto siyang magkusa. But until now, pa din na nagkukusa sa amin. Hindi ko na alam. May times pa na humihiram siya ng pera. Hindi niya na binabayaran. Nahihiya naman akong maningil. Hinayaan ko na lang. May pina-order siya sa akin ng motor parts sa online shop. Ako din ang nagbayad. Pag tinatanong ko siya about future namin, lagi niya naman sinasabi na yung asawa at anak niya ang magiging priority niya. Ayokong tumigil siya sa pag-support sa mom niya. Pero feeling ko gusto niya ako ang mag-provide sa aming dalawa. Nalulungkot ako sa tuwing iniisip ko na paano pag nagka-baby na ako. Ako na magpapakahirap mga anak, mag-aalaga ng baby. Then, kailangan pang kumayod sa work para sa amin. Hindi naman siya cheater. Ramdam ko ang loyalty niya sa akin.
Pero natatakot ako na baka hindi siya maging good provider, lalo na pag nagkaroon na kami ng sariling pamilya. Salamat po. You already know the answer. You're just scared to admit it. He's not a provider and he's showing you exactly who he is. Love and loyalty are great, but they're not enough if you are going to end up carrying all the finances and emotional weight. He can afford his hobbies, but not to take you out or pay back when he owes. That's not about money. That's about priorities, and clearly, you are not his top priority. He's comfortable letting you provide now, so why would that change after marriage? If you marry him thinking he'll eventually step up, you're settling yourself up for a lifetime of frustration. You deserve a partner who matches your effort, not someone who leans on you while making excuses. Stop waiting for him to change. Believe what you're seeing now. In my case, there are the signs na di ko pinapansin noon before getting married. Kasi nga, I was so in love. Basta mahal na mahal niya ako, I am good. Pero nakakapagod pala. Naging breadwinner na ako. Naging all around pa. And when you remind him of what his obligations and responsibilities are as a head of the family, magiging sumbat na. Very, very wrong. Save yourself, girl. Huwag mo nang dagdagan ang mga tanga na katulad namin. You deserve better. Kung kaya mo siyang buhatin habang buhay, go for it. Pero kapag ngayon pa lang, feeling mo magiging pabigat na siya in the future, hiwalayan mo na. Kasi mahirap na kumalas kapag nakatali ka na. Marami pang matured na lalaki sa mundo. Malawak ang mundo. Good luck and follow your instinct. Mayaman o mahirap ang partner mo, makikita mo sa kanya kung may provider mindset siya. I think it's something natural and cannot be forced. Free yourself while you have a chance. Never marry a sugarol. It's a disease, an addiction that is hard to stop as there is no cure. He will be a burden to you. Let him live now while no real damage is done yet. Kawawa mga anak mo and ikaw in the future. He is showing you what he is, not a good provider. Para din pong pagkain yan. When in doubt, just throw it out. Kasi kung sa panghihinayang natin, dun pa tayo mapasama o magkasakit. So lalo na po sa taong maraming red flags na gaya niya. Huwag manghinayang, mas mahirap kung magpapakasal ka at magkakaanak kayo. Tiyak, ikaw at ikaw pa din ang aasahan niya. You actually know the answer. You're just hoping something might make you stay. But girl, a provider is must sa married life. It takes two to tango, ika nga. Lalo na it comes to family. Paano naman kung may needs ang anak ninyo? Lagi na lang bang ikaw magpo-provide? So, ang masasabi ko lamang dito sa sulat ni letter sender, tama na dapat ang papakasalan mo ay yung taong mahal mo. Pero dapat i-consider mo din yung kanyang pag-uugali. Nabanggit nga sa sulat na yung lalaki ay mahilig uminom at magsugal. Sa tingin ko, hindi magandang asal yung ganon. Yung pag-inom ay minsan okay lang in moderation, pero yung pagsusugal sa tingin ko napakahirap baguhin yan sa isang tao, lalo na kung ito ay kanyang nakasanayan. So sa tingin ko, yung pagmamahal ay hindi sapat upang tanggapin mo sa ngayon yung inaalok niyang kasal. Maaari kapag siya ay nagbago at sinabi niya talaga na hindi na siya nagsusugal, siguro doon mo natanggapin yung kanyang inaalok na kasal. Kapag ang isang kasal ay hindi nag-work out, babae lagi ang dehado. So kahit gustuhin natin humiwalay sa ating mga asawa ay hindi natin magawa. Dahil nga nakatali tayo sa kanila.
Maaaring hiwalayan mo yung lalaking yun. Pero hindi ka na maaaring magpakasal kung sakaling may makita ka mang ibang lalaki na sa tingin mo na siya na ang lalaking hinihintay mo na makasama habang buhay. So, kailangan hindi ka lang magdepende sa isang tao. Kapag may nakita kang hindi magandang ugali, ano ang kailangan mong gawin? Hiwalayan mo na. Huwag mo nang patagalin yung relasyon ninyo dahil sayang din naman talaga yung oras at panahon na iginugugol mo dito. So this is the end of my video. Nawa po ay meron kayong natutunan sa aking ibinahaging sulat. Kaya bago ka magpakasal, mag-isip-isip ka muna kung siya na ba talaga ang iyong inihintay na right man at bigay ni Lord para sa'yo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!